Nang dumating ang mga Kastila sa ating bayan, panitika ng nagsilbing paraan upang madaling mapalaganap at maipamulat ang Kristyanismo sa mga katutubo. Upang matugunan naman ang kanilang hilig na mas maaliw, pumasok ang mga anyo ng panitikan na tinatawag na awit at korido. Naging kilala ang mga ito at naging mainam na tagapag-ugnay sa mga manunulat at mambabasa. Dahil dito, ipinalagay ng mga dayuhan na ang mga ito ay ligtas at nakakatuwang libangan. Ang awit ay may 12 pantig sa bawat taludtod. Ito ay tulang pasalaysay na kung saan makatotohanan ang mga tauhan at maaaring maganap sa tunay na buhay ang kanilang pakikipagsapalaran. Inaawit ang himig nito ng mabagal o adante. Ang korido naman ay nagmula sa impluensyang Kastila. Ang korido ay may 8 pantig sa bawat taludtod, tulang pasalaysay na may kasamang kababalaghan. Ang mga tauhan ay nagsasagawa ng mga bagay na di maaaring magawa sa tunay na buhay. Ilan sa mga kilalang halimbawa ng awit ay ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Isa itong obra maestra na siya rin ay isang tulang pasalaysay na inaawit. Isang kwento ng pag-iibigan na dumaan sa maraming pagsubok. Sa Florante at Laura, inilarawan ni Balagtas ang iba't ibang uri ng kalupitan at masasamang pamamalakad ng pamahalaang Kastila. Ngunit bagamat ang pagsasalaysay niyon ay hindi tumitiyak na ang kalupitan at kasamaan ay naganap, ang mga bagay at pangyayaring nabanggit ay akmang-akma at malapit sa larawan ng lipunan noon. Sa panimula pa lamang ng akdang ito ay may kitang ang inilalarawan sa mga salita ay ang bansang Pilipinas. Ang tinutukoy at isinasagisag ng sumusunod na paglalarawan, sakdan sungit na panahon, mistulang gubat na madilim mahayop na sukdulang bangis at walang kasing sukal na lupain. Sinasabing ang paglalarawan ni Francisco Balagtas sa kanyang awit ay hango sa mga nangyari sa kanyang kapanahunan noong 1788 hanggang 1838. Nangangahulugan lamang na nauna pa siyang dihama kay Burgos, Del Pilar at Bonifacio sa pagising sa ating bayan sa kaapihan at pang-aalipin. Isa pang halimbawa ng awit ay ang 12 pares na kaharian ng Pransya ni Jose de la Cruz. Ilan naman sa mga kilalang halimbawa ng korido, ang Ibong Adarna at Bernardo Carpio ni Jose de la Cruz. Ang Ibong Adarna na sinasabing isinulat ni Jose de la Cruz ay nakasentro sa isang ibon na may angking kakayahan na magpagaling ng may sakit sa pamamagitan ng kanyang awit. Ipinapakita sa kwentong ito ang mga pagsubok na kayang pagdaanan ng isang tao alang-alang sa pagmamahal sa pamilya at sa taong iniibig. Si Bernardo Carpio naman ay isang maalamat na tauhan sa mitolohiyang Pilipino na sinasabing sanhi ng mga lindol. Maraming mga bersyon ng kwento hinggil sa kanya. Ang ilan sa mga bersyon ay naglalahad na si Bernardo Carpio ay isang higante na sinusuportahan ng malalaking mga bakas ng paa na ipinapalagay na naiwan niya sa bulubundukin ng Montalban. Ang ibang mga bersyon ay nagsasalaysay na kasukat siya ng isang karaniwang tao. Subalit, ang lahat ng mga bersyon ng kwento ay sumasang-ayon na mayroon siyang lakas na kahalintulad ng sakay Hercules. Ang mga sumusunod naman ay ang pagkakaiba ng awit at korido. Una, mabilis ang bigkas ng korido. May kabagalan naman ng awit. Ang korido ay may 8 pantig at binibigkas sa kumpas ng marcha. Samantalang ang awit ay may 12 pantig at inaawit na may mabagal sa saliw ng gitara o bandurya. At panguli, ang ikinaganda ng awit ay ang mga aral na ipinapahiwatig, samantalang sa korido, ang ikinawiwili ng mga mambabasa ay ang kwento o kasaysayang napapaloob dito.